Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay tadako sa ating teksto at ipagkakalo po ito sa atin ng ating mga elder, Ferdinand Lorido. Ang biyaya at kapayapaan po mula sa ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoong Kristo ang sumating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Ba't kaya laging bakante yung harap natin, ano? Maraya doon sa dulo. In behalf po ng pamilya ni Nanay Raquel, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buong kapatiran, sa lahat ng area, lokal, na tumulong sa mula noong magkasakit si Nanay Raquel, tumulong sa lahat ng pangangailangan at hanggang sa siya ay mamayapa. Ang inyong pakikidalamhati ay inyong ipinagkaloob sa pamilya ni Nanay Raquel. Maraming salamat po. Tayo po ay dadako sa ating mensahe para sa umagang ito. Ang lumalabas sa bibig ay nakakahawa sa tao. Ito'y sinabi ng ating Panginoong Kristo na meron lumalabas sa bibig na nakakahawa. Ano ba ibig sabihin nun? Nakakahawa. Medyo malalim na salita yung nakakahawi. Ano? Yung maaring iba ang meaning na ating maunawaan. Kasi pagka nakakahawa, ang nasa isip natin, yung may sakit. Mahahawa ka ng sakit. No? Tingnan din natin, yung nakakahawa, ibig pala sabihin, nagpaparumi. No? Defilet, dirtiness, uncleanness, corruption of morals, impurity, pollution by sin. So, ito na yung pagdating na sa pananampalataya. So, hindi lang pala yung karamdamang physical ang siyang nakakahawa sa tao. Pati pala daw, meron daw lumalabas sa bibig na nagpaparumi, nagpapasala, nagbibigay kasalanan sa tao. Yung lumalabas sa bibig ng tao. Ano ba yung lumalabas sa bibig? Na sinasabi na nakakahawa sa tao o nagpapasama sa tao. Santiago 3:10, salita ng tao. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. So, dalawang klase ang lumalabas sa bibig ng tao. Pagpuri at paglait. So, yung isang paglait, yun yung nakapagpaparumi, no? Sa nakapagpapahawa sa tao. At kung saan lumalabas sa bibig daw, doon sa salita ng tao. At kung ano yung salita ng tao na nagpaparumi, ang sabi sa Tito 1:14, na huwag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nangagsisinsay sa katotohanan. So, merong mga katha o utos ng tao na yan ay nagmumula sa bibig ng tao. Yan ang magpaparumi o magbibigay kasalanan sa tao kapag yung katha at utos ng tao ang siyang pinakinggan, tinanggap, pinaniwalaan ng tao kaysa doon sa utos ng Diyos. Kaya nga sabi, mayroong pagpuri at paglait. Ginagamit mo hindi lamang pampuri, huwag mo naman gamitin panlait sa kapwa mo.
No? At lalo na pagdating sa turo't aral, hindi dapat yung aral ng tao ang siyang pakinggan. Ayon ba sa salita ni Kristo, yung mga katha at salit-saling sabi ng mga tao sa Colosas 2:8, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. So yung po palang mga salit-saling sabi ng mga tao, mga katha, karunungan, pilosopya, karunungan ng tao, hindi pala daw yun ayon kay Kristo. No? Pagka yung turo't aral ng tao ang siyang pinakinggan ng tao, meron kayang kabuluhan yun? Wala. Di ba? Yun, tulad ng paksa natin noong nakaraan linggo rin, na nagpapakunwari lang daw na Diyos si Kristo. Di ba yung paksa noong nakaraan linggo? Bagamat iwika, ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Yung ba ay totoo na sinasabi ng mga tao na nagpapakunwari daw Diyos si Kristo? Hindi. Kasi yun yung turot aral, katahan ng tao. Yun yung pagkakilala ng mga tao kay Kristo nung panahon na yon. Hindi nila nakilala si Kristo. Nagpapakunwari ka lang Diyos Bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Diba? Di nga siya nakilala ng mga tao. Iyan daw si Juan, yun daw si Elias, isa sa mga propeta. Pero hindi yun yung tunay na aral na itinuturo sa banal na kasulatan. Kapag yun ang tinanggap ng tao, turo't aral ng tao, mawawalan ng kabuluhan yung iyong pananampalataya. Ano pa yung mga turong lumalabas sa bibig ng tao na nagpapasamang lalo sa tao? Ito pala yung nabanggit natin kanina, nagpapakunwari daw Diyos. Sa Roma 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos. Diba? Yan ang malakas makahawa ng tao sa sanlibutan. Napakaraming tao ang diyan na humaling na sambahin yung nilalang kaysa dun sa lumalang. 'Di ba? Maraming sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa lang ng tao. 'Di ba? Ang sabi doon sa Matandang Tipan, kumukuha sila ng sedro o yung kahoy, tapos nilililok, yung natirag, gagawing pamparingas, yung binuo nila, luluhuran, sasambahin. Yan yung sinasabi na nagdingkod sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Yan ang malakas makahawa sa tao. Maling turo't aral ng sanlibutan. May mga nangahawa na nga ba doon sa mga maling turo ng iba? Huwag na tayong lumayo sapagkat tayo nasa loob ng iglesia. Iglesia ng Diyos. Sa loob ng iglesia, meron na bang nahawa? Meron na bang naligaw? Kahit noong paman sa panahon ng mga apostol, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Meron na nga bang nangahawa? Meron bang naligaw? Meron bang nangapahamak? Ang sabi, Galatia 1:6, ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. No? I'm shocked. Na-shock siya. Tagang namangha siya na marami talagang nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Kaya,
Ibig sabihin, talagang yung turo't aral ng tao, nakakahawa. Yung mga katha ng sanlibutan, mga turo at karunungan ng sanlibutan, malakas makahawa. At hindi lang mga tao sa sanlibutan, kundi at talaga namang yung iglesia, sa iglesia talaga, dyan mandadaya ang dyablo. Di ba sabi ng Panginoon sa Kristo? Marami wikang magsisilitaw ng mga bulaang Kristo na ililigaw, kung maaari pati ang mga hirang. Sinong gustong iligaw ng mga tao? Ng mga itinuturo ay turo't aral ng tao. Yung na kay Kristo, yun ang gusto nilang iligaw. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, meron. Kaya nga sabi niya, namamangha daw siya na kay dali, kay bilis ninyong lumipat sa iba. Diba? So, meron talagang nahahawa. Merong napapahamak. Kaya lang, may kabuluhan ba sa Diyos? Gaya ng binabanggit natin. May kabuluhan ba sa Diyos yung kanilang pagsamba? Ang sabi, Marcos 7:6-7, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyo mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. So, wala palang kabuluhan yung pagsamba ng isang tao, lalo na kung, ang sabi ni Apostol Pablo, kay dali ninyong nagsilipat. Yung mga lumipat o napahamak, nawala sa iglesia, ang sabi ni Apostol Pablo ng Diyos, no? Wala daw kabuluhan yung pagsamba nila sa akin. Ang Diyos mismo ang nagsabi, walang kabuluhan. Kasi turo't aral ng tao, utos ng mga tao ang sinusunod. Di ba? Kasi kauna-unahan, pagkakilala sa Diyos Di ba? Yan ang kauna-unahang talagang dapat na matutunan ng tao sapagkat sangkot ang buhay na walang hanggan. Di ba? Na ikaw ay makilala nila na isang Diyos tunay, yun yung isang Ama, yung Amang Diyos, at yung iyong isinugo sa makatwidbagay si Kristo Jesus. Buhay na walang hanggan ang kapalit. Kaya yung pagkakilala sa Diyos na Ama at sa Anak equals buhay na walang hanggan. Pagka inalis mo yon at pinilitan ng pinakaaral ng mga utos ng mga tao na nagkaroon ng iba't ibang pagkakilala sa Ama at sa Anak, wala na. Mawawala yung buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga nung pagkakilala sa Ama at sa Anak. Kaya ano ang dapat natin gawin kung may nagtuturo ng mga nakakahawang aral ng sanglibutan? Sabi pa rin ni Apostol Pablo, Galatia 1:8-9, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, kahit sila daw, kahit sila mga apostol, no? O meron mang bumabang anghel. Pero ano ang gagawin? Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kahit pala may bumabang anghel, magpakilala na siya ay anghel. Pagkatapos magtuturo ng ibang aral, sasabihin pa siya yung Kristo. Matakwil daw. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. So, meron na tayong tinanggap na aral mula sa banal na kasulatan. Mga doktrina sa loob ng iglesia, alam na natin kung ano yung mga aral na itinuturo ng banal na kasulatan. Pagkatapos tatanggap ka pa ng iba, pag meron ng aral ng iba, tinanggap mo at itinakwil mo itong aral na ating na sinampalatayanan na, iba pala doon sa itinuro ng mga apostol, matakwil.
No. Kaya lang, yun nga, sabi ni Apostol Pablo, kay dali ninyong nagsilipat. Meron talaga. Hindi maiwasan. Di ba? Pero tayo, kinakailangang palakasin, patatagin natin yung ating pananampalataya, pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Saan ba nanggagaling yung salitang lumalabas sa bibig ng tao? Ang sabi sa Mateo 15, 18, 19, datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nanggagaling. Sa puso pala nanggagaling. At siyang nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalo niya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. So, yung lumalabas sa bibig, sa puso daw nanggagaling na nakakahawa. Yun yung mga masasamang pagdating din sa pakikisama sa ating mga kaibigan, no? Kaya hindi lang din dun sa turo't aral ng Diyos, kundi pati doon sa mga masasamang bagay. Ang kaibigan mo, puro butangera, di ba? Palamura, baka mahawa ka. Hindi maganda. Kaya dapat talaga, pagdating din sa pakikipagkaibigan, pipiliin mo rin naman ang iyong makakasamang kaibigan. Biblical naman yun. No? Huwag kang sasama sa mga mainitin ng ulo. Piliin mo yung dapat mong kaibiganin. Kaya ano epekto nito sa tao? Sa Santiago 3:8-9, datapot ang dila ay hindi napaaamo ng sino man tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. So, ang sabi, yun nga, yung mga bad words na lumalabas sa bibig, sa dila ng tao, galing sa puso. No? Na, ang sabi, lasong nakamamatay. Lasong nakamamatay. Hindi yung katawan na physical ang papatayin, kundi yung pananampalataya mo pagka nahawa ka. Pagka yung mga kasama mo hindi magandang magsalita, nahawa ka na rin, ganun ka na rin. Mapapahamak ka yung iyong pananampalataya. Pinampupuri mo sa Panginoon, tapos gagamitin mong panglait sa iyong kapwa. Hindi maganda. So, ang talagang layunin ng ating dila, ng ating bibig, para ipampuri, ipangpasalamat sa Diyos. Kung yung kabaligtaran ang siyang ating gagawin, lasong nakamamatay. Diba? Tayo ang siyang mapapahamak. Sabi rin sa isang quotation, to have a clean tongue is to have a clean heart. For whatever is in our heart determines what we say. Diba? Sa puso natin nang gagaling yan eh. Kaya kung minsan ang tao, pagka marumi ang puso, pati yung mababasa mo na sa kanyang mga salita, sa kanyang mga binibitawang salita, mababasa mo na malinis ba yung puso mo? Diba? Sapagkat dyan daw nababasa. Sa puso nang gagaling. Gaya rin ng sabi, sa binasa natin kanina. Ngayon, kung may lumalabas sa bibig, ano naman yung pumapasok sa bibig ng tao at nakakahawa at nagpapasama ba ito sa tao? Sa Mateo 15:17-11, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. So ito yung material na bagay na ating kinakain. Yung pagkain, yan ang pumapasok sa bibig. At lumalabas din daw sa daanan ng dumi. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao. So
So hindi yung material na bagay na hindi yung pagkain ang siyang magpapahamak sa iyo, no, yun ang iyong kaluluwa. Hindi yun eh. Kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. So doon na nga natin kinuha yung ating paksa na yung lumalabas sa bibig, yun yung nga yung mga turot aral ng tao, katha ng tao, yun ang nakapagpapasama sa tao. Di ba? Pero yung material na bagay, dudumi mo rin yan eh. Kaya lang, doon nga, kuminsan, merong mga pagkaing material na magpapasama naman sa iyong katawan. Okay, kung puro taba o talagang kolesterol ang kakainin natin, yung katawan naman natin maapektuhan. Pero pagdating doon sa kaluluwa, hindi yun yung magpapasama sa iyo. Ang magpapasama sa kaluluwa, magpapahamak sa pananampalataya ng tao, yung mga lumalabas sa bibig ng tao na siyang turot aral ng tao. Mga salit-saling sabi ng tao. Ngayon, ang kinuha natin, merong material na hindi raw nagpaparumi o hindi raw nakakahawa sa tao. Hindi nakakahawa, hindi magpapahamak sa iyong kaluluwa, yung mga material na bagay. Pero, meron pa rin na itinuturo ang banal na kasulatan na pagkaing material na maaari kang mahawa, na maaaring mapasama ang iyong kaluluwa. Alin yon? Galatia 15:19-20. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa. So meron ding ikahahawa. Ano yon? Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. So yung dalawa na yon, no? Na binigti at sa dugo, doon pa sa 29 hanggang 28, 29, kasama pa rin doon yung nabigti. Ano? Kaya, pagdating sa pagkaing material, meron din pala na makapagpapasama, makapagbibigay kasalanan sa tao kapag kakinain mo. Yun daw yung binigti at yung dugo. Saka yung inihain sa Diyos-Diyosan sa 28, 29. Diba? Mga inihain sa Diyos-Diyosan, nabigti ng hayop, at yung dugo, pag yun ang kinain mo, mahahawa ka o mapapasama ka. So, yun yung mga bukod na material na bagay na hindi dapat kainin ng tao. Bukod doon sa turot aral ng tao, salit-saling sabi ng tao, yan din dapat ding iwasan ng tao. Yung material na pagkain na binigti, inihain sa Diyos-Diyosan, at yung dugo. At kung puro pagkaing material lang ang iniisip at ayaw paglingkuran ng Diyos, ay nakakahawa rin. Ang sabi ni Apostol Pablo, unang Korinto 15:32, kung ako'y nakipagbaka sa Epeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas, tayo'y mga mamatay. Ano ang pinakikita natin dito sa talatang ito? No? Alayo ang pananampalataya, no? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, kinakailangan, kumain at uminom na lang daw tayo. I-relate natin sa panahon natin. Di ba maraming taong ganyan na wala nang panahon para sa Diyos. Lagi natin naibibigay din yung halimbawa, yung mayaman na tao na nagpagiba ng kanyang mga bangan para palakihin ang mga bangan dahil nasa isip niya, wala na siyang gutom. Ano yung pinakikita lang nung talinghagang iyon na sinabi ng ating Panginoong Kristo?
nabubuhay ang tao na yun sa sarili lang niya. No? Ang iniisip lang niya yung mga material na bagay. Ano ang makabubuti para sa akin? Wala na siyang gutom eh. Kaya ikaw kumain ka, magiga ka, kahit ano gawin mo, wala ka ng gutom. Pero ano yung pinakikita nun? Maging itong talatang ito, hindi binigyan ng kaluguran at pagpapasalamat ang Diyos. Puro pang material na bagay, puro pang sariling bagay ang inisip ng tao. Ganyan ang tao ngayon. Marami sa tao ang ganyan. Ang nakalimutang paglingkuran ang Diyos, makakahawa rin niya, makapagpapasama din yan. Diba? Wala ka ng panahon sa Diyos eh. Sino mapapahamak? Tama. Maganda ang buhay mo. Pero paano yung kaluluwa mo? Diba? Busog yung tiyan mo, baka gutom yung kaluluwa mo. Busog yung katawang panlabas mo, malusog, baka naman malnourished na, payat na, mahina na yung iyong katawang panloob. Bakit? Puro pang material na bagay puro pang sanlibutan ang iniisip ng tao. Makahahawa yan, makapagpapasama yan ng alin? Ng iyong pananampalataya, ng iyong kaluluwa. Ipapahamak mo ang iyong kaluluwa. Mawawala ang kaligtasan. Di ba? So, hindi dapat. Ngayon, kung sa tao, nakakahawa rin kung minsan yung ganyan. Diba? Kung halimbawa, maging kaibigan mo, puro kalayawan. Naakay ka, puro kalayawan. Nakalimutan mo na rin ang Diyos. O di nahawa ka na rin, mapapahamak ka. Diba? So, pati pala doon sa gawa ng tao, nakakahawa. Pagka sinunod mo yung kanilang kalayawan sa buhay, mapapahamak ka. Ngayon, alin yung salitang hindi nakakahawa, kundi makapagpapatibay sa pananampalataya ng tao. So, nakikita natin kung paanong merong material na bagay na pumapasok sa bibig na hindi nakakahawa, yun yung mga kinakain natin. Pero meron din pumapasok sa bibig na nakakahawa, yun na nga yung dugo, binigti. Inihandog sa Diyos-Diyosa, pag kinain mo, magkakasala ka sa Diyos. Ngayon, dito naman, doon sa lumalabas sa bibig, ang nakakahawa, yun daw turot aral ng tao. Nakapagpapasama sa tao. Makapagpapakasala sa tao kapag ang tinanggap mong aral, salit-saling sabi ng tao, katha ng tao. Pero meron ding lumalabas sa bibig ng tao na hindi makapagpapasama, kundi makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Kanino galing yung salita na yon? Ang sabi, 1 Tesalonica 2:13, ang salita na ipinangaral sa makatwid bagay, ang salita ng Diyos. So yun yung mabuting salita, aral ng Diyos. Diba? Yun ang dapat na matanggap ng tao. Imbis na turot aral ng tao na magpapahamak sa iyo, ang tanggapin mo salita ng Diyos, yung tunay na salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Yan ang dapat na matanggap ng bawat isa sa atin. Kung inaralan ka, lumabas sa bibig ng isang lingkod ng Diyos, tanggapin mo. Bakit? Salita ng Diyos yun. Mula sa banal na kasulatan. Hindi ka mapapahamak, kundi magkakaroon ka ng kaligtasan, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Di ba? Ang salita ng Diyos, ang dudulot sa inyan, buhay na walang hanggan. Kaya ang dapat natin pakinggan at sundin
ay ang salitang sinalita ng Panginoong Kristo. Salitang mula sa kanyang Ama at ating Diyos. Ano ang hatid dito sa atin kapag ito ang ating tinanggap? Sa 1:12:49-15, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. So si Kristo ang nagsasabi, no? Hindi raw siya nagsasalita sa kanyang sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. So, mismo ang Panginoong Kristo ang may sabi, yung mga salitang kanyang ipinangangaral nun, galing sa kanyang Ama, utos ng Diyos. Tagapagsalita siya ng Diyos eh. Diba? Hebreo 1:1-2. Ng Diyos wika nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang, sa pamamagitan din ng mga propeta, at sa huling araw na ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Kaya ang tagapagsalita ng Diyos sa panahong ito, ang ating Panginoong Kristo. Nasabi ng Panginoong Kristo, yung salitang kanyang sinasalita ay hindi kanya, kundi galing sa Ama. At yung salitang iyon, buhay na walang hanggan. Kapag sinunod ng tao ang pinakinggan niya, turot aral ng Diyos equals buhay na walang hanggan. Yun ang dapat na at ating pinananatilihan. Yun ang ating tinanggap. Yun din naman ang dapat na hanggang sa wakas ng ating buhay, yun ang ating mapanghawakan. Huwag tayong matulad doon sa sinabi ni Apostol Pablo na nung mga panahon na yun, may nangyari ng gano'n, na kay dali ninyo wika nagsilipat, sana wala sa atin dito na matulad sa gano'n. Kundi, manatili tayo. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan sapagkat siya'y iyong buhay. Hahawakan nating mahigpit. Yung turo't aral ng Diyos sapagkat alam natin ang kapalit niyan, buhay na walang hanggan. Kaya tayo bilang mga tumanggap ng salita ng Diyos na nagpapatibay, nagpapalakas ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating lingguhang pagsamba. Nakaririnig tayo ng salita ng Diyos. Kami tagabasa lang ng mga manggagawa. Tagabasa sa banal na kasulatan ayon sa turo't aral ng Diyos. So, sama-sama pa rin tayong natututo. Hindi lang kami, kung tayong lahat. Natututo tayo doon sa mga turo't aral ng Diyos. Patuloy tayong kumakain ng pagkaing espiritual na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya tayo bilang mga lingkod ng Diyos, pinalalakas tayo ng salita ng Diyos. Pinalalakas yung ating pananampalataya. Ang atin lang ding magiging katanungan sa ating sarili, kung tayo naging tagapakinig ng salita ng Diyos na nagpapalakas ng pananampalataya, naging tagatupad ba tayo ng salita ng Diyos? Dalawang klase kasi ang tagapakinig, di ba? Tagapakinig na tumutupad at isang tagapakinig na lumilimot. Saan tayo doon? Sana doon sa tagatupad ng salita ng Diyos. At kung tayo naaralan, gaya ng sabi kanina sa Bible study, tungkulin ng buong iglesia na ipangaral, no? Ipakilala sa sanlibutan yung kapuspusan at karunungan ng Diyos. Buong iglesia, katungkulan yan. Nagamit din ba natin yon? Na-share ba natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga kaanak, yung salita ng Diyos na tinanggap natin o nanatili lang sa atin? Diba? So dapat may share din natin, may bahagi din natin. Mas mahalaga ba sa iyo yung lumalabas na salita mula sa bibig ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na pinapahayag ng mga manggagawa, o mas mahalaga sa iyo ang pumapasok sa tiyan na siyang pinaghahanap
ng mga tao. Tayo ang makasasagot. Alin ang pinahalagahan natin? Ang sabi sa banal na kasulatan, Diyos muna, bago ang tao, bago ang lahat ng bagay. Unahin muna ang Diyos. Sino ang inuna natin? Tayo rin ang makasasagot. Inuna mo ba ang Diyos? O inuna mo yung mga bagay na pinaghahanap ng tao sa sanlibutan? Ba sabi ng Panginoong Kristo? Yan wika ang ang pinaghahanap ng sanlibutan. Alin yun? Yung mga material na bagay. Pero ang sabi niya, hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Hanapin mo muna ang kanyang katwiran. Sabi rin ng mga apostol, Diyos muna. Nauna ba natin ang Diyos? Sana tayong lahat na nandito, lahat ng mga naka-online, ang kapatiran sa Iglesia ng Diyos, loobin ng Diyos na lagi nating mauna ang Diyos bago ang lahat ng bagay. Ang makalulungkot kasi kung mauuna yung mga material na bagay. Ilang oras lang to? 2 oras. 9 to 11. 2 oras lang. Sa loob ng 1 linggo. Napakaraming araw at oras na ipinagkaloob sa atin para sa ating sarili, para sa ating pamilya. Uumitin pa ba natin yung 2 oras? Diba? Ipagpapalit pa ba natin? Baka mangyari, sinasabi nga sa Batandang Tipan, ipon ka ng ipon, butas naman yung buslo mo. Ibig sabihin, wala rin. Ano man pagsisikap mo kung hindi ka looban ng Diyos, wala rin. Ngayon, kung ipon ka man ng ipon, tama, guminhawa ang buhay mo, yumamang ka, pero ang nakalulungkot, ang gutom, yung kaluluwa. Maaari, dito, panandalian lang yan. Maginhawa ang tao sa sanlibutan. Maginhawa yan. Ang nakalulungkot, yung walang hanggan na kaparusahan. Diba? Walang hanggan yun eh. Tulad din ng walang hanggang buhay, pero yung mapapahamak, walang hanggan din para lang parusahan doon sa ikalawang kamatayan. Yun ang mga mapapabilang doon, yung mga hindi nagpahalaga sa Diyos, yung mga hindi sumunod, pinakinggan ang salita ng Diyos, kundi ang turot aral ng sanlibutan, turot aral ng tao ang pinakinggan. Yun ang mapapahamak. Kaya tayong lahat, mapalad sapagkat yung tunay na aral na ipinakikilala ng banal na kasulatan, ang ating sinusunod at patuloy din naman tayong tumutupad, tagatupad ng Diyos sa kanyang mga salita na maghahatid sa atin sa pangako niya na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po.